Nakatulog rin kaagad ng mahimbing si Thea. Kahit ngayon pa lamang ay nakukonsumi na siya sa alam niyang walang katapusan na pamumroblema kay Cyrus Gonson. Pero madaling araw ay may kumakatok sa kanyang bahay. Nagmamadali. Binuksan niya ang pinto. Si Aling Miding na asawa ng magtatahong si Mang Robert ang nasa labas. Umiiyak ito. Isa rin sa mga kapitbahay niya si Aling Miding. Ang bunso ko, Thea, tumutulo ang dugo sa ilong. Dengue daw yun at malala na. Hindi ko kasi dinala kagad sa ospital nang magkalaglag na ng 3 araw na. Wala kasi kaming pera. Nagalit si Thea. Bakit ho hindi kayo lumapit sa akin? Tayo na ho sasamahan ko kayo sa ospital. Dapat ay mag-abang na ng taxi si Mang Robert. Ay huwag na lang. Gisingin na lamang natin ang kuya ko at patid tayo. Gagamitin na yung bagong biling jeep. Sa pinakamalapit na ospital ay sinugod ang bata. Emergency case na ito. Magdamag sa ospital si Thea. Hindi niya magawang iwan si Aling Miding na iyak ng iyak. Hindi pa kasi sigurado kung makakaligtas ba ang bata. Nag-emergency leave na lamang si Thea sa pinagtatrabahuhang department store at antok na umuwi ng bahay. 2:00 na ng hapon. Nagulat siya dahil naghihintay si Cyrus sa bakuran. Wala itong kotse at nakasuot na naman ng simple at ordinaryong damit. Pero sa kabila ng kasimplihan ng porma ng lalaki, litaw pa rin ang aristokratong kakisigan nito. Nakausap ko ang kapitbahay mo na si Mang Robert. Nasa ospital ka raw. Sinamahan ng asawa niya. Isinugo daw ninyo ang kanilang anak sa ospital dahil may dengue at grabe na. Magpapahinga ako. Kailangan kong matulog, Cyrus, pwede ba? Huwag mo muna ako ngayong bisitin. Kahit bukas na lang. Painsulto niyang kausap. Wala namang problema kung matutulog ka. Gawin dito lang ako. Palagay ko ay may makakakwentuhan ako mga kamag-anak o kapitbahay mo. Sayang naman ang oras mo. Pinuna niya ito. Umangat ang kilay ni Cyrus. Sayang, remember na habang narito ako o kaya ay nasa tabi mo kahit nasaan pa tayo. That means I am working. Inis na iniwan ni Thea sa ibaba si Cyrus. Pumanhik na siya sa bahay. Bahala ka na nga. Ang alam ni Thea ay matagal siyang nakatulog. Napabalik ko siya ng bangon nang maalala na si Cyrus ay nasa teritoryo nga pala nila kanina. Umalis na kaya ito? O nagtatrabaho pa rin. Umaamoy-amoy sa paligid, nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaanak at kapitbahay. Halos madilim na sa labas, binuksan ni Thea ang ilaw sa salas. Naka-housedas lamang siya nang dumungaw sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang makita sa Cyrus na nakikipaglaro ng basketball sa mga batang tambay sa kanilang lugar. Natatanaw lamang mula sa kanyang bintana ang maliit na bakanteng lupang ginawang impormal ng basketball court. Kumunot ang noon ni Thea. Ano ba talaga ang estratehiya ng lalaking ito? At talagang nakikisama pa sa kanyang mga kalugar. Nakukonsumi na namang umupo si Thea sa salas. Maya-maya ay narinig na niya ang boses ni Cyrus. Nasa ibaba na ito. Marahil ay nakitang bukas na ang ilaw at gising na siya. Thea, walang tao. Gigil na sagot ni Thea. Tumawa lang si Cyrus. Narinig ni Thea. At pumanhik ito kahit hindi niya pinatuloy. Nakita siyang nakasimangot. Nakaupo sa maliit na sofa. Umupo ito sa tabi niya. Doon ka umupo. Ako lamang ang tao dito sa bahay. Masagwang tingnan na magkatabi tayo. Galit na itinuro ni Thea ang upuan sa kanilang tapat. May pulik pa nga sa gitna ang yari sa leatherette na upuan. Pero walang pakialam si Thea kahit sosyal si Cyrus. At baka ni minsan sa tanang buhay nito ay hindi pa nakaupo sa silyang sira. Matalim ang tingin niya sa binata. Ang sabi ni Mang Robert ay ligtas na raw ang kanilang anak. Sino ang magbabayad sa ospital? Ikaw? Aswal na tanong ni Cyrus. Bakit naman kailangan mo pang itanong iyan? Pribadong bagay na namin iyan ni Mang Robert at Aling Miding. Pinandilata niya si Cyrus. Curious lang ako kasi alam ko nga na maraming pera ang nasa pag-iingat mo at nakikita ko naman na walang-wala si Mang Robert. May diplomasya pa sa pananalita ni Cyrus. Ayokong sumagot dahil wala ka namang pakialam sa buhay namin dito. Minlang ka ni Thea si Cyrus. Don't shut me out, Thea. Marami pa rin akong kaibigan dito. Yung mga kalaro ko sa basketball, ilang mga kalalakihan, ang mga kapatid mo, kaibigan ko na rin sila. Umalerto ang mga mata ni Thea. Ano ang sinabi ng mga kapatid ko sa iyo? Na ang panganay ninyo, ang Kuya Manuel mo ay 34 years old lang. May edad lang daw siyang tingnan kasi maagang nakakalbo. Na ang ate Mila mo ay fan-fan siya hanggang ngayon ni Vilma Santos. Wala pa raw nung bata pa siya. At si Kuya Noel mo naman, mahilig pala sa sabong ng gagamba. Pero hindi raw siya pumupusta ng malaki. Gustong mandagok ni Thea. Alam mo hindi ang mga yan ang tinutukoy ko. Wala naman kami ibang napag-usapan na. Bakit may particular na topic ka bang tinuturing na sensitibo na poproblemahin mo kung pag-uusapan namin? Sumimangot si Thea. Binawi ang kanyang mukha. Idiniretso ang tingin. Doon sa direksyon na wala ang kanyang line of vision.
Ang patay mali siyang mukha ni Cyrus. Wala. Alam mo, nagugutom talaga ako. Ikaw din siguro. At dahil natulog ka, imposibleng nakapagluto ka. Kumain na lang tayo sa labas. Parang nakikipagkwentuhan sa isang matagal ng kaibigan si Cyrus. Akala ko ba'y tinitikis ka ng pamamu habang hindi ka nagtatagumpay sa iyong misyon? Bakit di ka nagtitipid? May pera pa naman ako. Kasyang pangkain sa Jollibee. Isang sakay ng tricycle lang yata mula dito sa pinakamalapit na outlet. Wala ka na namang kotse. Iyan naman ang sasabihin mo sa akin. Nanuya si Thea. Totoo naman eh. Medyo sanay na nga ako. Marunong na ako makipagsiksikan kapag punuan. Hindi na ako kailangan pang sumabit. Cyrus, mas gugustuhin ko mademanda ninyo kaysa makonsumi ako sa iyo. Leave me alone. Ninisihan lamang siya ito. Ganyan ba kasama ang pagmumukha mo ko at hindi mo ko masikmura? Nakakatawa, Cyrus. Nakakaasiwa. Ikaw, ako, wala namang sanang dahilan para magtagpo ang mga landas natin. Magkaiba ang mundo natin pero tinan mo, nagpupumilit ka dito sa mundo ko at hindi naman tama yung pakikipagkaibigan ka sa mga taong malapit sa akin. Dito sa amin, ang pakikipagkaibigan ay totohanan. Hindi ko masabing totohanan ang pakikipagkaibigan mo dahil alam ko namang may motibo ka. Bahagi pa rin ito ng misyon mong mabawi ang pera. Formal na formal ang mukha ni Thea. Nawala ang ngiti ni Cyrus. Tinablan siya ng salita ng dalaga. Kaibigang totoo ko pa rin itinuturing ang mga taong nakikipagkaibigan sa akin in the course of my job, Thea. Walang kaibahan ang pakikipagkaibigan ko sa mga tao dito sa pakikipag-ibigan ko sa ibang lugar ng aking trabaho. Alam mo, kahit naman ano ang gagawin mo, ay hindi ko talaga ibibigay ang 10 milyong piso eh. Handa na nga ako magpakulong, Cyrus, kaya hinahaman kita. Magdemanda na kayo. Exasperated na ang dalaga. Umiling-iling na parang nakakalokong pumapalatak si Cyrus. No, Thea. We ain't giving what you want. Parehong talo ang bangko at ikaw kapag nauwi ito sa demandahan. Ngayon na nakikita ko na naapektado ka talaga sa presence ko. Napatunayan kong hindi pala talaga nagkamali ang papa ko sa pagpapadala sa akin sa misyong ito. Umasi mga itsura ni Thea. Napakayabang mo. Akala mo ay kung gaano kakatindi ang presence mo. At natuturete ako. Nagkibit balikat si Cyrus. Lalong nang inis. Ikaw ang nagsabi niyan na natuturete ka sa akin. Nakahulagpos na nga ang galit ni Thea. Simbilis ng kidlat na nakatambot ito ng magasin sa katabing mesa at bago nakapag-isip ay naibato na ito kay Cyrus. Ang makinis na mukha ng binata ang nasapul. Ang matulis na dulo ay sumagi pa sa kanyang mata nito. Shit! Nakapagmura si Cyrus sa sakit. Sapo nito ang matang tinamaan. Natigilan si Thea. Wala naman siyang balak na bulagi ng loko. Alanganin siyang lumapit kay Cyrus. Masama ba ang tama? I think I'm going blind. Iritadong sagot. Lumuhod si Thea sa harapan ng lalaki. Mababa na ang boses niya. Akin natitingnan ko. Para namang batang sumunod si Cyrus. Inalis ang kamay niya nakatapip sa tinamaang mata at tinilapit pa ang mukha sa mukha ni Thea. Pulang-pula ang mata ni Cyrus pero ang pinagtataka ni Thea ay hindi man lamang nabawasan o napingasan ang halos perpekto na itong kagwapuhan. Kailangan niyang hawakan ang tabi ng mata ni Cyrus. Kailangan niyang titigan ng gusto ang mga mata itong kulay different. Ang lago pala ng kilay nito. Malalantik ang mga pilik mata. Maganda pala ang kulay ng mukha at makinis. Kay tangos pala talaga ng ilong ni Cyrus. Ang mga labi nito ay may kapal na ang hatid ay sensualidad. Kumakabog ang dibdib ni Thea at hindi niya maintindihan kung bakit. Ganito ba kung napapatikit ka sa isang lalaking pambihira ang apil? Isa pang nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ay ang hiningay ni Cyrus na ang init at bango ay tumatama sa kanyang mga labi. Kay lapit-lapit na kasi ng mga bibig nila sa isa't isa. Para siyang hinihigop. Parang may magnet na humihila sa kanyang palapit sa mga labing iyon. Si Cyrus naman ay parang namamalikmatang nakatitig kay Thea. Ang mukha ng dalagang ito ay perfecto pala kahit sa close-up. Pino ang balat at mumula-mula. Mga matang walang makeup pero expressive, kumikislap. Mga kilay na ginuhit ng natural, ilong na masarap itrace ng daliri, mga labing papangaraping halikan ng kahit sino man. Napalunok si Cyrus. Nagiinit ang buong katauhan niya dahil nalalanghap niya ang sweet breath ni Thea. Titig na titig siya sa lips. Ano kaya? Halikan na niya. Pero bago yung nagawa ni Cyrus ay nagising na si Thea. Paigtad itong lumayo, waring natakot. Kung sa palagay mo ay nasugatan ang loob ng iyong mata, dalhin na natin sa doktor. Hindi na nga sa mga mata ni Cyrus nakatutok ang mga mata ni Thea. Umiiwas ang mga ito. Nag-subside na ang sakit. Okay na ako. Awkward na rin si Cyrus. Sorry, parang napakaraming efforts na ibinuhos sa Thea para lamang mailabas sa bibig ang kanyang apology. It's alright, hindi naman ako nabulag. At hindi ako natotorete sa iyo. Huwag mo nang ulitin sabihin yun dahil sa susunod baka bulagin na talaga kita. Galit na naman si Thea. Tumayo na si Cyrus at tinungo ang pinto.
The days of Thea. My work for today is done. Got to go home. Kailan ka naman kaya ang balik mo? Pahabol na tanong ni Thea. Yalingon siya ni Cyrus. Nakaangat ang kilay. Tanong ba yan ng isang gustong babalik pa ako o tanong ng isang nagtataboy pala? Nagtataboy natural. Singhal ni Thea. Ngumisi si Cyrus. Medyo nakalingon pa rin ang dalaga. Oh, then I'll surely be back. Para lagi kang may maitaboy. Wala na si Cyrus ang mapagtuunan ng pansin ni Thea ang kumakalam niyang si Kamura. Gutom talaga siya. Bigla tuloy niyang naalala na niyaya siya kanina ni Cyrus na mag-Jollibee sila. Natatakam siya sa hamburger at kape. Ano kaya kung biglang naisipan na lamang niya na sumama kay Cyrus? Makakakain ba ang dalawang magkaaway? Kung sasakay sila ni Cyrus sa tricycle at mapapadikit ang kanyang katawan sa katawan nito, ano kayang klaseng pakiramdam na naman ang mararanasan niya? Kung magkakaharap na sila ni Cyrus habang kumakain, magkakakwentuhan din kaya sila ng mga regular na topics. Kung kahit minsan man lang ay aakto sila na parang magkaibigan, masarap nga kayang kasama si Cyrus. Inis na tinampal ni Thea ang kanyang ulo. Galit siya sa kanyang sarili. Iilang araw pa nga lamang na binabakuran siya ni Cyrus ay parang natitibag na ang muog ng kanyang katatagan. May effect sa kanya si Cyrus na estranghero pa sa kanya. Maraming bahagi ng kanyang pagkataong tuliro kapag nagpapakit na sa kanyang lalaking iyon. Sino pa kaya ang mga ngailangan ng kulungan para parusahan ang isang nagkasala? Kung may isang Cyrus na kapag dumidikit sa katulad niyang tigasin, ay nagmimistulang parusa na kaagad na sa kanyang diwa.